Magluluto tayo ngayon dito sa Kubo ng binagol. Bago nga pala kami nakarating dito sa Kubo mga ka-olives, sinumaan muna kami sa market para nga bumili nitong tinatawag na gaway. Hindi ko sure sa lahat ng nagluluto ng binagol kung ito yung ginagamit nila. Pero dito kasi sa lugar namin, ito yung ginagamit. Kaso kailangan nyo lang piliin yung medyo malalaki nito kasi medyo may kakatihan to. Parang yung beige mo. Char. Ewan ko ba't hindi kami nagtatanim nito, pero alam nyo, sobrang mahal nito sa market. 4 na piraso lang yan, pero 500 pesos na yung binayaran namin. Pagkatapos ko ang balatan, ito pinunasan ko na yung lamisa. Kanina pa talaga ako naiirita sa sobrang dami ng langaw for today's video. Nga pala, ready ko na rin pala yung mga iba pang gagamitin natin na ingredients. So yung gaway dito sa amin sa Tagalog, ang tawag dyan ay gabi. So hugasan muna natin itong gabi ng maayos. Ikaw na ang bahala hanggang sa masatisfied ka, ganon. Isa talaga sa mga nakakairita yung langaw dito sa amin mga ka-olives. Paano? Hindi talaga mawawala to sa amin. Meron kasi malapit na poultry dito sa amin, kaya yan, pag nag-i-spray sila sa amin yung takbuhan, kaloka, diba? Hindi na lang tumakbo sa iba, sa amin pa talaga. So eto na nga, natapos na nating hugasan itong ating gaway, kaya iirin naman natin ito. In Tagalog, gagadgarin. Sobrang struggling talaga mag-Tagalog pag nagbo-voice over na, my God. Alam niyo naman mga ka-olives na hindi talaga sa akin natural yung Tagalog. Kasi ang iba dyan nalilito. Akala nila if you're na Tagalog ako, pero hindi po, waray nun po talaga ako. So dahil gagamit tayo ng margarine, kailangan natin tong gisingin kasi tulog na tulog pa siya. So ayan, pag nagising nyo na kahit hindi na lahat, madadamay na lang yan kasi mainit na. Parang yung kilala ko lang, nandadamay. Gamit din pala tayo dito ng 2 itlog. So i-ready na natin tong 2 itlog mga ka-olives, parang mamaya mekos-mekos na lang. So ito naman yung bagol na gagamitin natin. Pinainit ko lang dito sa araw para matuyo. Kasi hinugasan to ng pinsan ko kaya nabasa. So na-ready na natin lahat mga ka-olives, kaya ang gagawin natin ay magmekos-mekos. Glutinous rice or malagkit na bigas, margarine, condensed milk na mayroong mango na flavor. Ewan ko ba dun kay housemate ba't may mango na flavor yung binili. Ayan tuloy yung ating binagol, nagkaroon pa ng mango flavor. Yan muna natin yung ating gaway. So mag-focus tayo dito sa ating ipapalaman. Purong gata at mas kubado na asukal. Pagkatapos ay hayaan nating matunaw, then mekos-mekos na natin yan. Pag natunaw na ay pwede na natin ilagay yung itlog. So 2 piraso yung nilagay natin dyan mga ka-olives, then mekos-mekos na natin yan agad. Kagaya na yung texture, iluto na yan. Muntik ko pa makalimutan, maglalagay din pala tayo dito ng 2 itlog sa gaway. Ready na rin natin itong ating ipanglalagay sa gitna. So mag-start na tayo dito mag-assemble ng ating binagol. Sobrang dali lang naman itong gawin mga ka-olives. O tingnan nyo, mekos-mekos nyo lang yan pagkatapos i-assemble nyo na. O ayan, nakagawa na kayo ng binagol. Pero dito ako nag-struggling talaga sa pagtatali mga ka-olives kasi hindi ko alam kung paano. Hindi ko napanood. Kung ano-ano na lang yung ginawa natin. Importante naman imatali lang, diba? Dito sa Qatar man, walang gumagawa nito mga ka-olives. Pero mostly yung gumagawa nito doon sa Leyte. Actually, nakakatikim lang kami nito pag pumupunta kami ng Tacloban. Marami kasi sila doon na nagbebenta ng ganito. Pero dito sa lugar namin wala talaga. Or baka hindi ko lang alam kasi hindi siya common dito sa amin. Pero isa to sa mga paborito ng nanay ko at saka tatay ko. Lalo na yung mga tita-tito ko. Nako, sobrang hindi talaga ito mawawala sa mga pasalubong nila